ikalawang round ng semifinals, dalawang ninja naglaban, si Reka at si Kashamaru. Kinaya ni Kashamaru ang mga Flame Dragon ni Reka at muntik na ito matalo. Sa bandang huli, naging karapat-dapat si Reka sa paningin ni Rui, kaya tinulungan nitong manalo si Reka. Bilang parusa, ang dalawang talunan mula sa Ura-Uruha ay itinapon sa ibang mundo upang gumala sa kawalan. Hindi na nakayanang harapin ni Reka si Gashakura dahil sa pampatulog na ginamit ni Kashamaru sa kanya espada. At ngayon, ang ikatlong laban ay magaganap sa pagitan ni Gashakura at Aira Kirisawa. Aira, ang babaeng mandirigma. At ngayon, ang laban sa pagitan ng Hokage at Uruhama ay... Mga manonood! Gusto niyo bang ako na ang maging tagahatol sa laban? Ako na una dito! Gusto nila ako eh! Oo nga! Sige! Hayaan niyo magsimula ulit ako. Ito po si Demi, ang inyong announcer sa... Ako ang announcer sa labang to! Tanya naman, pinaalis na nga ako ni Mia bilang referee. Hindi ibig sabihin na announcer ka na. Ang mabuti pa, tumahimik ka na lang. Sa ngayon, nangunguna ang Hokage team dahil meron na silang isang panalo at isang tabla. At ang susunod nilang makakasagupay, hindi pa natatalo sa mga laban. Ang mandirigmang si Gashakura. Ang kanyang makakalaban ay ang nag-iisang babae sa pagkat na Hokage. Ang sinasabi ko ay ang Fujin Master, si Aira Kirisawa. Sa palagay mo ba ay maililigtas ka ng iyong malamyang Fujin mula sa aking Morning Star? Ipapakita ko sa'yo na hindi ko na kailangan ng kapangyarihan ng hangin para manalo lang sa'yo. Hindi na ako nangunguna. Sino bang mag-aakala na makakatagal ng kanya ng mga batang yan? Sa pinapakita nila ngayon, malamang na makakariting pa sila sa finals. Kaya naman napakagandang panoorin ng paligsaang ito, hindi ba? Gashakura, Magensya, tapusin niyo ang mga bubuwit na yan. Laban sa pagitan ni Aira Kirisawa at Gashakura, simulan na! Tayo na, bata! Nakakabilib ka! Etong subukan mo! Aira! Ayoko na! Hindi na sana ako nakialam kay Demi! Ang tanging ginagawa lamang ni Aira ngayon ay iwasan ang Morning Star ni Gashakura. Mukhang malabo ng kinabukasan para sa batang ito. Marami na rin kami pinagdaanan. Natalo namin ang Ku, Uruha Maboroshi at ang Uruha Oto. At lahat ng makasagupa nila ay pawang malalakas. Pero kakaiba ang dalawang ito. Sina Magensya at Gashakura, ang kanilang kapangyarihan at kakayahan. Hindi sila maikukumpara sa mga nauna naming nakalaban sa paligsahang ito. Ito ang magiging pinakamahirap sa lahat ng labang hinarap ni Aira. Naku po naman! Ayaw ko na sabi. Busog na ako. Dahil sa kanya napahamak tuloy si Ate Aira! Nakatulog na nga! Nananaginip pa! Kumising ka!
Siguradong mas masakit pa yan kaysa sa laban niya kanina. Ano ka ba? Gumising ka na! Nalalagay sa panganib niya si Ira! Gising! Sino si Ira? Huh? Tama. Nakatulog nga pala ako dahil sa gamot na nasa espada ni Kashamaru. Nagsimula na ba ang susunod na laban? Kanina pa Kuya Reka nanganganib na si Ate Ira. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa nanganganib ngayon si Ira. Pero, Anong ibig mo sabihin, Reka? Pagmasdan mo mabuting mukha ni Ira. Huh? Nakangiti. Hindi po natin alam kung bakit nakangiti pa rin si Ira. Nakangiti ba siya dahil wala ng pag-asa? O nakangiti siya dahil mananalo siya? Ano bang nakakatawa, Ira? Huwag kang masyadong mayabang dahil wala pa sa plano kong magpatalo sa isang babae. Hindi ako nagyayabang. Maganda lang ang pakiramdam ko. Maganda? Oo naman. Simula lang sumali ako sa paligsahang ito, ang nakalabang ko lang ay yung matatawag mong isang duwag na lampa. Ano? Wala kang karapatan para tawagin akong duwag at lampa! Ira, baka gusto mo magkasubukan tayo ngayon din. Hindi kita uurungan. Halika rito! Halika! Maganda ang pakiramdam ko dahil karapat-dapat ang nakaharap ko ngayon. Isang mandirigmang katulad mo. Ganun ba? Naiintindihan kong ibig mong sabihin. Hindi ko akalaing manggagaling ang salitang yan sa isang babae. Ako man, aaminin ko na maganda rin ang aking pakiramdam. Ikaw lamang nakaiwas ng ganyan katagal sa aking Morning Star at nabuhay. Subalit hindi pa rin tayo naglalaban kung puro iwas at ilag na lang ang gagawin mo. Nakakatawa ka naman. Sa palagay mo ba puro iwas at ilag lang ang ginagawa ko? Ano? Bakit hindi mo tignan ng mabuti yung bakal mong bola? Baka mabigla ka. Tingnan niyo, ang mga tinig sa Morning Star na wala ng lahat. Tiyak na mababawasan ang kapangyarihan nito. Alam ko yan. Yan ang kasi no Tsumi na ginamit yan noon. Ang buong akala ng lahat ay umiilag lamang siya sa mga tira ni Gashakura. Yun pala ay isa-isa niyang pinuputol ang mga tinik sa bola ng Morning Star. ang galing mo Ate Ira! Idol ka namin! Wala ka nang maitatago dahil alam ko ng lahat ang galaw mo. Maaaring nawala na nga ang tinig. Pero kapag natamaan ang bola ko ang maliit mong katawan, matatapos ang labang ito! Alam kong gagawin mo yan! Fujin Air Cover! Anong... Malamya pa ba ang hangin ko? Hindi naman ako nagpapatawa. Ay, Nakirisawa. Alam mo ba kung bakit ako sumali sa panigsahang ito? Mali ko. Ngayon pa lang tayo nagkakilala, no? Hindi ako ambisyoso kagaya ng aking kapatid. Baliwala rin sa akin ang gantimpalang nakalaan para sa mananalo. Nandito ako para makasagupan ng mas malakas na kalaban. Subalit wala pa rin nakakatapat sa aking kakayahan. Akala ko'y hindi na ako makakahanap ng katapat. Hanggang sa makaharap na nga kita. Sa wakas, may makakasagupan na rin ako makakasubok ng aking lakas. Alam kong ikaw na ngayon. Tingnan natin kung sinong unang babagsak sa atin. Ito ang aking tunay na kapangyarihan! Anong klaseng sandata yan? Ang mahiwagang magagamba. Ang narinig ko tungkol sa sandatang yan ay may kakayahan daw itong umatake at dumipensa ng sabay. Narinig mo? Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ginamit yan. Ang napakalakas na nilalang lamang ang maaaring magmay-ari sa sandatang yan. Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong kapangyarihan nito? Tama ka, Max. Patay na! Ang akala ng lahat ay paluti ni Gashakura ang nakabalot sa kanyang buong katawan. Yun pala ang kanyang mahiwagang sandata. Mukha itong gagamba at may mga habang kalamay. Ha?
Pambihirang kapangyarihan. Napakabilis. Para itong Black Widow. Paano yan? Hindi makalapit si Ira sa kanya. Mukhang balak ni Ira makipaglaban sa labas ng ring. Itong tanggapin mo ngayon! Ano yun? Ano ba naman? Hindi ka ba nasasaktan? Magaling ka para sa isang babaeng mandirigma. Huwag ka nang mambola. Taglay ng magagamba ang lakas, bilis at proteksyon dala ng kanyang baluti. Kung lalabanan ito ni Ira sa labas ng ring, may pag-asa pa siyang manalo. Kasi ni Chume! Ira Fan Club? Kailan pa nagsimula yan? Ira! Pag nanalo ka, papalipin ako sa'yo! Nasaan siya? Ito na yata ang pinakamagandang laban na napanood natin! Ang kapangyarihan ni Kashakura at ang bilis ni Ira ay sumakot na sa buong arena! At nagsisimula pa lamang ang laban! Ano bang ginagawa mo, Gashakura? Pumusta ako sa uruhamba ng 20 milyon! Mukhang mananalo pa yata ang kalaban. Pag natalo sa Gashakura, mamumulubi ako! Huwag kang mag-alala, hindi pa tayo nakakasigurong mananalang Hokage sa labang ito. Sige na, paganahin mo na ang mga poste. Apo, Ano nangyayari sa mga poste? Tapos ka na! Huli ka na! Kasi ni Chume! Ha! Huwag! Oh, Ano nangyari? hindi po natin alam kung anong nangyayari kay Ira. Akin na nga yan! Sungit. Mga laser beam. sabihin nyo nga sa amin, ano ba talaga nangyari? Hayaan niyo ako magpaliwanag. Nasa semifinals na tayo ng paligsaang Urabuto sa Tsujin. Naisip ko na masyado namang nakakabagot. Kaya napagpasya akong baguhin ng konti ang estilo ng ating ring. Ang mga posting nakatayo ay hindi na palamuti. Lalagyan na natin ito ng laser beam para mas maging makulay ang ating paligsahan. Kung ganun, ang mga posting yun pala ang kumokontrol sa laser na nakapaligid sa ring. Master! Nakakatakot naman! Siguradong masusunog ka kapag sumayad ka dito. Sukdulan na talaga ang kanilang pantaraya. Delikado ito. Nalalagay na ngayon sa alanganin si Ira. Natatakasan niyang galamay habang nasa labas siya ng ring. Subalit ang nangyayari ngayon ay mahihirapan na siyang makagalaw upang maiwasan ng tuluyan ang magagamba ni Gashakura. Kung ganun, hindi na pwede lumaban si Ira sa labas ng ring. Mahihirapan na siyang iwasan ang kalaban. Gagawin nilang lahat para lang manalo. Duwag!
Madadaya! Hindi mo pwedeng gawin yan sa amin! Paano pa kayo makakalaban kung lalagyan mo ng harang ang ring? Talagang mabulaklak ang dila mo, Reka Hanabishi. Yun nga lang, kapag hindi ka pumayag sa kondisyon ko, madidisqualify si Aira. Ano? Reka! Magpapatalo na lang ako kesa ma-disqualify. Aira! Hindi ba napaso ang likod mo? Ni hindi nga ako nasaktan eh. Imposible yon. Alam kong nagkukunwari lamang siya. Ate Aira! O ano? Hindi pa tapos ang laban natin ha? Pero Aira, Sige na, simulan niyo na uli ang laban. Asar! Binabati ko ang mananalo sa inyong dalawa. Simulan natin muli ang laban! Gaya na inyong narinig, ang labang ito ay nakapaloob sa ring na may laser na harang. Isang deathmatch. Abangan natin ang mangyayari sa mga kalahok. Gayon na! Kasi na Chume! Anong problema mo? Ba't hindi ka pa umatake? bakit hindi ka pa sumuko? Malalim ang sugat na tinanggap mo kanina. Sumuko pala. Nakakalaban pa ako, kaya wag mo akong alalahanin. Sa lahat ng ayoko yung kinakaawan ako. Aira! Muli na naman pong tumama sa laser na harang si Aira Kirisawa. Magkakatayo pa kaya siya? Malabo nang makatayo pa siya pagkatapos niyang tumama sa laser ng ring. Hindi ko akalaing ganito matatapos ang labang ito. Aira! Dalian mo para mailigtas pa namin si Aira. Sa kalagayan ngayon ni Aira, mukhang hindi na siya makakalaban pa! Sandali lang. Ha? Kaya ko pang lumaban. Aira! Sumuko ka na, Ate Aira! Parang kawa mo natin! Aira! Tama na! Kahanga-hanga ang babaeng ito. Pagkatapos niya tumanggap ng matinding hirap, nababasa ko pa rin sa kanyang mga mata pag nanasang lumaban. Kung ganon, hindi ko siya bibiguin. Ibibigay ko rin ang lahat ng aking makakaya. Hindi! Tatapusin niya si Aira! Kapag tumama ulit siya sa laser, talagang katapusan na ni Aira ngayon. Aira! Sa ikalawang round ng